Yes, so another session again for the Iron Man. Palakpakan naman tayo dyan. Yes. So, na-miss ko kayo bro. It's been how many weeks since we met each other. Then we have another episode for today. So, and again, My name is Angelo. My name is Don. this is Dexter, And this is Angelito. And we are... the Iron Man. Yun, no? So, palakpakan naman tayo dyan, mga bro. Right. Yan. So, it's been a week since we met. So, I think, doon sa mga nanonood sa amin, no? So, pagpasensya na ako, medyo delay yung upload. So, ako, hindi... Ng production. Hindi. Busy. Oo, na-busy yung si Direk, di ba? Si Direk Erwin, na-busy. Pero, syempre, dito sa Iron Man, tuloy-tuloy pa din yung ginagawa natin, di ba? Kasi, to be honest, I just would like to share. But before that, before natin pag-usapan, any testimonies pa for today that you would like to share sa ating viewers and at the same time sa ating apat? Meron ba kayong mga testimony na gustong i-share? Sa akin, start ako. Sige, bro. Sa akin yung nabigyan ako ng opportunity para mabigyan ng ticket para doon sa Dubai Air Show today. Wow! Amazing! So, yeah, sponsored yun ng mga airlines. So, Ayun mo. yeah, isa sa mga napili na bigyan ng ticket sa Kapan. Praise God. Kamusta yung air show, bro? Hindi pa ako nakapanood, no? Hindi pa yung witness ka ako sa kanila. Bro, bigay naman. Joke lang. But we're happy, yes. Yeah, God is providing. So, any testimony? Dapat siguro lahat tayo magte-testimony. Sa akin naman, siguro yung nabanggit niyo sa air show, kahit wala akong ticket sa air show, so na-bless naman ako ni God kasi yung position ng bahay namin, sa labas lang nun, kita namin yung air show. Oh, wow! Ayos yun. Yung mga aeroplano. May naka-VIP pala dito. Then ako may testimony din ako. Speaking of air show, nung umaga, nagkakape kami, dumaan din yung aeroplano sa kape. Parang kunig-kunig yung testimony. Hindi, kidding aside. So actually, ano ba testimony ko? Yeah. So yung testimony ko this morning, yun nga, as I shared, biglang habang nagdadrive ako, parang they said, may bumulong sa akin. I know God naman lagi yung bumubulong sa akin. Kasi when I heard that voice, I'm worshiping along the way. Me and my son are, ang hobby namin tuwing umaga before going to school, I'm playing the worship, then we're singing together. So I heard the voice na, yun nga, I need to meet certain people na kailangan ko silang ilabas to eat somewhere. Then I was surprised that, yung isang tao doon, ni-reveal niya na pinagdarasal niya palang mangyari yun. Can you imagine that? She is praying that will happen, that gathering, and she didn't tell me about that. So she was just surprised that out of the blue, nagyaya ako lumabas. Pero pinagdasal niya pala yun. So can you imagine the power of prayer? Na maybe someone is praying for you, then the voice is coming, so the angel is speaking to you that you need to do this, you need to do that. So, yun lang. I felt really blessed because I know that God is really moving in mysterious ways. Diba? Yes. So, yun naman yung testimony. But just to share about you, that meeting was really fruitful kasi what we talk is we realize and we appreciate God's blessings. So, ngayon parang mas na-appreciate namin yung mga bagay na meron kami. Hindi kami nagpo-focus dun sa mga bagay na wala sa amin. But we felt that parang napakababa namin kung magre-reklamo kami. Gayon ay sobra-sobra yung blessings pala na meron kami. So when we start to, yun yung lesson ko for today, nung meeting na yun, yung ni-reveal ni God. Kasi di ba sabi mo sa akin, brother Don, every time that there is something happening to your life, you need to ask, where is that part? Nasaan dun si God? Ano yung gustong sabihin ni God from that certain point? So, yung natutunan ko doon is like, sometimes we need to stop for a while, open our eyes, and see the blessings that we have. Because sometimes people forget to count their own blessings kasi laging nakatingin tayo sa iba. Lagi tayong nagfo-focus dun sa mga bagay na wala sa atin. Laging nakapokus tayo sa bagay na meron yung iba. But we already tend to forget of what we have. Then when we focus ourselves from what God is giving to us, we felt that we are too blessed. Parang, bakit pa ako magre-reklamo? Sobrang blessing pala ni Lord. So, yun lang. That is my testimony. Okay, ako na. Magiging testimony ko siguro yung pinaka-highlight nitong nakarating ko. Yung nakabanding ng mga anak ko, yung
lola nila, mother ko. So, ayun nga, hindi sila ganun ka-close kasi nga hindi sila lumaki doon. I have 4 years old at saka 3 years old. Sorry, yes, 4 and 3. Hindi nila ganun nakabanding si mama, so para silang takot. Nung nakaraan, kailangan na busy yung biyanan ko, yung mother-in-law ko. Dinala muna nila dun sa amin, sa Manila. Then, ayun, nakabanding nila, nagkasundo sila, and nakaka-bless yun kasi na-meet nila yung other side naman ng mga lolas, lola. Ayun. Then, nakabalik na pala sila sa Pampanga. So at least meron na silang memory na babaunin. Meron kami lola dyan, ganyan. Praise God. Yes. Pag bumisita sila mama doon, hindi na sila takot, hindi na sila ilang. Kasi ganun yung mga bata eh. Ay, ilang, nagtatago sila pag dumadating yung lola nila. So yun, so again, thank you very much bro sa pag-share ng testimonies. So pupunta na tayo doon sa ating next topic for today. So are you excited? Palakpakan naman tayo. So yung gagawin nating topic for today's episode is yung continuous nung last time na ginawa natin, which is yung jar of questions. Yan. As you can see, meron tayo ditong jar which is a random questions na hindi natin natapos last episode. So ipagpapatuloy natin. Yes. And unfortunately, umalis na yung guest natin. So, bumalik na yung regular natin na si Bro Angelo, di ba? Welcome back. Welcome bro. Kasi si JM yung di ba? Si JM yung kasama natin nun. So, ngayon, ikaw na bro. So, ang mechanics nito, for your information, so last time, actually, kung napanood mo yung previous episodes natin, bumunot kami ng mga questions dito. And actually, ang gumawa nito is si Grapes. Okay? Nung sinabi niya sa amin na, nung ginagawa niya daw to, she pray for it. And these questions are random questions. So, believe that these questions was exactly chosen to you by God. At we need to answer it honestly based on your opinion, di ba? So, since ikaw ay bago, ikaw ang mauuna ngayon. So, please do the honor, bro. Yes. So, babasahin mo yung tanong sa kanila, then you need to answer it. Yeah. Kaya yung tanong na yun. Naalala ko last week Oo. parang yung tanong is parang nag-match siya sa atin. Oo. Oo. Ngayon, tingnan natin ngayon, di ba? And this is the exciting part. How can we live out forgiveness when trust is broken deeply? Oh. Medyo Bigat na. Mukhang magkakalabasan na. ano to, i-comprehend yung question. Again, pwede mo bang paki-repeat, bro, yung question? How can we live out forgiveness when trust is broken deeply? Oh, yun. Paano ka magpapatawad kung yung tiwala sa'yo ay sinira ng sobrang lalim, di ba? Paano? Una-una siguro dapat humingi tayo ng tawad kay God. Humingi tayo ng forgiveness from God. And then, I'm sure God will teach us or tell us how we can ask for forgiveness from that person that we have created, or if we are the one who is giving the forgiveness, so we have to ask God also if we are who are we not to forgive, right? So we have to ask God how we can process, and if we are the one who's asking for forgiveness, similarly we have to ask God how we can ask for forgiveness. First, we have to ask forgiveness from the God. Yes. Then we have to ask them for favor, to heal the other person and give you forgiveness as well. Then, by yourself, you have to ask personally the forgiveness to the other person. Yes. Yeah, I think that's good in you. That's great. Kasi yung forgiveness, mga bro, medyo mahirap to, no? Lalo na kung na-break yung trust mo. No? Sobrang So, lalim. talagang, pero tama yung sinabi mo, no, na always seek God first, ask God. Kasi sometimes, sobrang difficult nun eh. Yung magpatawad ka ng, kung may mabigat na ginawa sa'yo. So, God will help you, God will give you the grace to forgive. So, yun ay something na hindi kaya ng tao lang. Correct. Okay? So, we need the help from God. I-share ko lang din kasi kung matatandaan nyo yung misis ko si Nia, no, nagsabi sa akin na yung
testimony siya sa Yes, Bible study yes. natin about that. Mm. So, pinorgive niya ako Mm. sa yung mga nagawa kong kasalanan sa kanya in the past. Although I did not ask for forgiveness, Mm. I asked forgiveness from God. Mm. Please heal her on whatever have created Amen. or sin in the past. Then that happened. So she forgave me without me asking as well for forgiveness. Amen. Amen. Parang ang ganda nun Actually, parang ang ganda nung test, ano na yun, yung answer mo doon. Parang magical di ba? Yun yung parang sinasabi natin, sometimes, yes, those person deserve their forgiveness. Pero yung someone na, parang ano siya para sa akin, amazing yung ginawa mo, bro. Na parang, instead of saying sorry for that person, you say sorry first to the Lord, and the Lord, the one who fix it, di ba? Parang for me, ang natutunan ko doon sa sinabi mo, parang, unahin mo nga talaga yung Panginoon sa lahat, bago yung iba. Kasi, di ba, let's say, our wife is our wife. But, what you did is something extraordinary because you first prioritize God before anything else. And God fix it, Yes. accordingly. Yes. So, amen to that. Yes. How about you, bro? May masasabi ka ba? Yan ka na naman, nakikinig ka na naman. Parang natutuwa ka na naman kapag kikinig, hindi ka na nagsasalita. Actually, same kay Bro Angelo na sitwasyon. Mm. Though nauna siguro kung humingi ng sorry kay Mrs. And then, tsaka ako nag-pray. So, nauna si Mrs. bago si God. Pero ang nangyari, At least honest si ano. ano yan si- ang ano doon, yung nakaka-amaze din is hindi ko akalain na ganun agad. Ganun ka agad kabilis. Akong napatawad ni Mrs. Tatanong ko sana, ano yung ginawa mo, bro? Marites ka agad. Hindi, we need to make it personal, syempre, di ba? Kung ano yung pinagdadaanan nila, di ba? Syempre, para sa kanila din yun, di ba? Parental guidance. Pero parang gusto ko talagang talungin Kasi nandito yung tites Parang naalala ko, Marites. Parang gano'n. By the way, aside, teka na natado ako. So, aside from this, so meron niya pala tayo sponsor na shawarma. So, panakualawan natin si bro. Yan, may masarap kami pagkain dito. May tea kami. So, praise God. So, balik tayo dun sa show. Kasi nakikita ko kasi Tess Para sa'yo, Marites. Hindi, joke lang. Okay. So, thank you bro para sa pagsagot ng tanong. So, pupunta na tayo to our next question. Kasi medyo mahaba-haba ito di ba? Sabihin mo lang direct kapag overtime na naman kami. Nakakailang minuto na ba kami? What does it mean to truly repent? Ayun, ganda nun Ganda. Sa Tagalog, translate mo bro. Ulitin mo. Kaya simula lang. What is it truly? Okay, What does it mean to truly repent? Yun. Paano mo masasabi na totoong nagsisi ka na or Amen. Galing Bro, magpapatuloy sa'yo bro. Galing. Pwede ka ng transistor. Translator. Okay. Okay. So for me, for us to truly repent, first of all, you need to realize it for yourself that you have sinned. Kasi may ibang tao kasi na nagkasala na nga, pero hindi sila aware na nagkasala ba talaga ako. So yung parang yung mali, nagiging Yung tama. acceptance. Okay, sabihin mo kailangan i-accept mo that yes, you are a sinner, that you Yes. made mistakes, and then that's the time that you go to God. Okay, you go to God and repent, ask for forgiveness, and know that Jesus already paid everything. Amen. I think yun yung essence ng gospel here. Okay, yung alam mo, aware ka sa kung anong ginawa ni Jesus sa cross. Okay, yes, we are sinners and we are still sinning, but I think yung daily repentance, importante ito yung daily repentance. We should always repent. And always looking to Jesus kung anong ginawa niya sa cross, and knowing and believing that He already washed away all of our sins. Amen. Okay, we should not live sin conscious. We should not live sin conscious, but we should live conscious about the cross, what Jesus did on the cross. I think yun yung mas importante. Instead of being
conscious about sa nagawang sins, yes, you're repenting for that. But don't forget that Jesus already washed away all of our sins. Amen. Oo. Kaya nga minsan meron akong point na yung parang yun nga, yung yes, parang araw-araw tayo nagkakasala, di ba? Pero pagka naaalala ko yung binayaran ng Panginoon para sa kasalanan ko, parang nandun ako nadudurog eh. Parang ako siguro yun yung mga ways sa akin na kapag tama yun, I relate on that, bro. Na tuwing iniisip ko na nagkakasala ako at naiisip ko din na yung kasalanan ko pinagbayaran ng Panginoon, parang ang kapal naman ng mawa mo, Dexter. Parang magkasala ka, di ba? Parang hindi deserve ni Jesus Christ to die for my sin. Tapos ako parang hindi ko ino-honor yon na parang wala lang, dire-diretso ka lang sa gagawin mong ano. Kaya from there, siguro yun yung, actually for those who doesn't know, nung hindi pa ako Kristiyano, dun sa mga nakakakilala sa akin during this video, naninigarilyo po ako, nagmumura ako simula umaga hanggang gabi, nag-iinom ako, ang dami kong kalokohan. But when I start to become Christian and know God and have a relationship, ito hindi ito ipokrito. Ako, hindi ako magpapaka-perfecto sa inyo. Sa mga nakakilala sa akin, especially dyan sa hometown ko, taga-Tondo po ako. Kilala ko ng mga tao dyan, hindi ako magmamalinis. Sobrang makasalanan ako. Basta, sobrang makasalanan ako. But, when nakilala ko si Jesus, bro, suddenly all of that stopped. All of that stopped. Amen. Hindi na ako nagmumura. Sometimes may lumalabas. I'm not perfect sometimes. Pero, kumpara sa dati. But usually, siguro, maybe in a week, 2-3 lumalabas na mura. Pag meron akong, let's say, naiinis talaga ako or something. But, before, parang almusal ko siya eh. Pangalawa, bisyo, sigarilyo, inom. Number 1 yan. Diba? So, nung nagkaroon ako ng deeper relationship kay Lord, nahiya ako sa sarili. Nahiya ako kay Lord. Parang sabi ko, lagi na lang akong pinatatawad ng Panginoon. Tapos ako parang wala akong pakialam na parang, hey, parang gusto sabihin ni Lord na, hey, nagpakapako ako sa krus na para pagbayaran ko yung kasalanan mo. Tapos parang ako, bilang tao na parang, tapos, parang ganun, tapos, ano gagawin ko? Parang ganun di ba? Noon. Pero nung nalaman ko yon deeper, yung talagang reason, mas naintindihan ko, nahiya ako sa sarili. And that one pushes me away to turn and repent, sabi nga, di ba? Repent to all your sins, repent to the vices, repent to all the things that you are doing. Kaya kung meron man nagpabago sa akin, walang taong nakapagbabago sa akin. Tanging Panginoon lang nakapagbabago sa akin. Amen. At saka doon sa di ba, meron tayong kasalanan na ginawa. So, nag-repent ka, katulad ko, tapos magagawa mo ulit siya. After mo ma-encounter si Jesus, iba na yung guilt eh. Ang napamura ka, medyo ka na, dati wala na siya yung pagmumura, natural ka naman tawa, parang ganun lang. Pero ngayon, this time, meron ng guilt. Parang back to zero na naman ako, parang ganun. At parang iba yung bigat na nagawa mo naman yung hindi maganda. So ayun, yung pumapasok yung sinasabi ni Bro na aware ka na. Alam mo na hindi siya tama. So next day, siguro mas pag-iigihan mo na huwag Yes. na maulit. Yes. Amen. Amen to that. So, thank you, bro. So, proceed na tayo for the next. Thank you. Ano kaya itong tanong sa akin? Susunod ka na, Dits, ha? So, nung nakaraan, parang tag-iisang tanong lang tayo, no? Ay, dalawa. Nakadalawa. Dalawa kalahati. So, I think we'll do it para at least, okay. So, the question is, how do you guard your heart without hardening it? Okay, ulitin ko po, ha? How do you guard your heart without hardening it? So for me, how do I guard my heart without hardening it? Paano ko babantayan yung puso ko without hardening it? Kasi parang ano yan eh, parang nire-reveal sa akin dito ng ano ko na paano ka magpapatawad kung hindi ka pa ready. Parang ganon. Parang tama ba? Parang paano ka magpapatawad? Yes, how you are going to guard your heart without hardening. Paano
Ako siguro, ang hirap ng tanong niya eh. Pero ang naiisip ko dito is, paano mo babantayan yung puso mo? Siguro, ito yung tumatak sa akin na without hardening it is like, what do you think would Jesus do if you are in that particular situation? So, you are guarding your heart because you are asking yourself kung nandoon ka sa sitwasyon ng buhay mo, ano kaya sa tingin mo yung gagawin ni Jesus kung ikaw yung nandoon? But at the same time, you are not hardening your heart. Kasi si Jesus naman never hardened their heart, eh, di ba? So for me, I will guard my heart by just simply asking, Lord, what thinking what Jesus will do in that particular situation. So I think I can answer this. Let's say, for example, meron humihingi sa akin ng tulong. For example, but I know that that person is really, how do I say this? I know that that person is gonna take advantage of it, but still, I need to help that person. Parang ganun eh. So for me, yun, meron kasing isang instances na may nanghihiram sa akin. Okay, ng money. So, parang, pero alam ko na yung gagamitin niya yung pera na yon kasi naririnig ko yung balita eh, na parang ginagamit niya yun sa hindi maganda, parang ginagawa niyang hanap buhay yon yung panlilimos. So, parang for me, how I will guide my heart na hindi rin ako mainis sa kanya and at the same time, hindi ko rin siya ma-offend. Na hindi ko siya tanggihan na, ay, nanloloko ka ng tao and everything. So, what I did to her, that particular person, I will not mention the name. So sabi ko, it's not everything na kaya kong itulong sa iyo is about money. But what I can do is I can pray for you. Then that God will use a person or God will use His ways to bless you and answer your how do you say this, needs. So sabi ko, hindi naman sa lahat ng bagay na pera lang yung kaya kong i-offer kasi pera yung hinihiram niya sa akin. Pero sabi ko, mayroong mas mahalaga dyan, pagdarasal kita. So, I think that's how I answer this question on how do I guard my heart without hardening it. So, hindi ko siya nireject, hindi ako nagmatigas ng puso, but what I did is to pray. So, I still go back to Jesus. I still go back to the right thing, to pray for that person, rather than to retaliate. Parang gano'n. So, kumbaga, pagdarasal na lang kita. So, hindi na ako gaganti sa'yo, hindi ako magsasalita ng masama kasi baka mamaya, nagsalita ako ng masama, imbis na okay, magkakasala pa ako. 'Di ba? Yun din yung pinapayo ko sa mga tita ko din na minsan na nabubugso ng damdamin. Na sinabi ko, wag na kayong magsalita pa ng kahit na ano. Kung ginawang kayo ng masama, wag na kayong magsalita pa kasi imbis na okay ka kay God kasi ikaw yung naagrabyado. And since nakapagsalita ka ng hindi maganda, anong nangyari? Ikaw patuloy yung nagkasala. So, mas maganda na yung kung ano man yung you pray for that person. Diba? So, that's it. That's right. Ikaw na, bro. Ready ka na, bro. It's your turn. Ito ang Benamano question mo. Palalim ng palalim. Palalim ng palalim yung mga tanong. What's one moment that shaped your purpose? Oh. What's one moment that shaped your purpose? What's that moment? Ano yung moment sa buhay mo na parang yun yung nagpabago ng purpose mo sa buhay? Ako lagi kong naalala dito is yung pinanganak yung panganay ko. Ano siya, parang doon ako nagising. Hindi total kasi bumalik na naman ako, pero yun yung parang nagsimula na. Yun kayo. Dito sa UAE, ayun, alam ko na share ko na to before na uma-attend ako ng cell group. Siya yung ginagawa kong outlet. Sa trabaho, puro ganun lang ako. Then napunta ako sa isang community and then may ginagawa kami cell group. And then, parang yun know, alam niyo yung after cell group, inom ako, sigarilyo, party, gano'n. After cell group minsan nagmamadali pa ako, hindi pa kami tapos kasi may ganito, magsisimula na sila. May mga gano'n, parang na lang, hindi ako nagigilty. Which is isa-isa nakakatakot sa isang Kristiyano. Yung hindi nagigilty. Tapos humaharap ka sa mga tao, humaharap ka sa mga brother and sister mo.
And then, yun, ganun lang. Hanggang sa paulit-ulit na ganun, nagagawa ko na yung mga mali, mga kasalanan. And then, hanggang sa pinanganak na yung panganay ko. Ang pinanganak yung panganay ko, naginom ako nung gabi, nagising ako siguro ng 9 AM dito sa Dubai. Pero yung anak ko, yung partner ko na nanganak na, nilabas na yung anak ko. Kumbaga, wala ako, hindi ko alam. Pinasa na lang sa akin yung picture, hindi man lang ako yung kumusta, hindi ako nakabantay. Tapos parang napakalaki kong, sabi ko, paano ko nang kwenta ko naman, ganun. Nilabas yung anak ko na lang, tapos hindi ko siya binantayan, hindi ako nakibalita. Pinasa na lang yung picture ng anak ko, tapos natapos na nga daw, pauwi na daw sila, ganun. Doon na ako stop talaga. Tanda ko yun, hilong-hilo ako, umuwi ako papunta doon sa flat. Pasuray-suray pa ako noon, mga 9, tas ang init pa. Sabi ko, last na talaga, ayaw ko na. Kasi yun na nga, balik ako doon sa community. Start uli ako. Kasi yun na. Hindi rin kami, parang nag-start na rin na hindi rin kami nag-succeed nung partner ko. Trinay pa namin, pero wala na talaga. Tapos yun na, doon na nag-term, doon na ako nagising talaga na hindi ko na ulitin itong mga ginagawa kong to. Though, after naman nun, bumalik din, pero yung moment kasi na yon nagmarka na sa akin. So, isa siya sa mga dumagdag na kaya hindi ko na binabalikan yung mga gawain ko. Ayun. Okay. So, palalim ng palalim yun. Oo. But technically, di ba? Pero syempre, di ba, meron tayong mga personal din na talaga. Kasi totoo naman yung sa mga questions natin ngayon, we need to be real. Di ba? So bro, it's your turn again. Second round. Roger, second round na tayo. Round 2. Okay. What does forgiveness really look like when the wound is fresh? Teka lang puro forgiveness yan. Bro, baka may kinakapatawarin. Oo. What does forgiveness really look like when the wound is fresh? Ba't puro ganun yung tanong sa'yo, bro? Ayan random yan, bro. Oo nga. But it's about, hindi kaya pangitain ng forgiveness sa'yo ngayong gabi, bro. Oo nga, puro forgiveness yung natin ang patawarin. Shout out kay sis. Ayan hindi yan scripted Or baka workmate mo, bro. Oo. Wound is fresh. Pero yung tanong, yan yung gusto kong sabihin kanina. Paano mo patatawarin yung yung tao na parang kakagawa niya lang or habang ginagawa niya yung kasalanan. Gusto mo bang i-pass the question? Hindi. Parang gusto sagutin Oo nga Hindi, ayun nga, isa rin yung gusto ko makarinig ng mga sagot ninyo. Aywa. Okay, what does forgiveness really look like when the wound is fresh? Siguro kung hindi para sa akin yung tanong, para sa akin na marinig. Okay. Parang, sabi ni bro, parang na-corner na ako dito. Parang forgiveness yung Forgiveness. sa akin. What does forgiveness really look like when the wound is fresh? Parang ganun din lalabas yung yung sagot ko sa initial na pagka gusto mo magpatawad talaga kailangan kay God ka mag-consult lagi. Siya lagi yung first contact natin, either forgiveness or asking for forgiveness. Then everything will be sorted. Everything will be everything else will follow. Parang kahit ako yung nasa sitwasyon parang yun lang din talaga yung gagawin mo. Seek God first talaga. So, Kasi, ewan ko, tao lang ako, parang hindi ko magagawa magpatawad agad Kunyari, parang kakasapak ko lang sa'yo, tapos Sorry. Alam mo yun, yung pero agad feeling ko sa akin, ganun. Gaya nga yung sinabi ko, yung nanghingi ako ng tawad kay God sa ginawa ko kasalanan, hindi pa ako nakakapag-ask ng forgiveness sa misis ko. Pinorgive na kagad niya. So,
So, palagay ko yun yung way para magkaroon ng resolution yung mga problema natin sa mga kung kanino man. So always ask for forgiveness from God and ask for healing, for someone to be healed as well. It's either you will be healed or someone to be healed. Ikaw, bro, may i-add ka, bro, doon about that. While you're talking about it, no, so naisip ko lang yung nangyari doon sa yung Christian speaker, yung Si Charlie Kirk? yeah, si Charlie Kirk, di ba? Ah. Napanood niyo yung wife niya, no? Yes. Yung nag-address siya sa public na finorgive na raw niya yung tao. So, para sa akin, napakahirap gawin nun. Okay? Yes. Fresh na fresh yun. Okay? Fresh na Good fresh. example, ha? Napaka-fresh pa nun, pero finorgive na niya. So, she draw really a real amount, a good deal of strength to forgive that person. And I know that God is the one who gave her that strength to forgive. So, para sa akin, napaka-precious nun. Yung moment yun na nag-forgive siya. Because, inisip kasi natin minsan, no, pag nag-forgive tayo, it's all about that person kung sino yung forgive mo. Parang, ay, salamat na forgive na ako, parang ganun. But actually, it has something to do with you as well. Once you release that forgiveness, At saka ano yun bro, binababa mo yung pride. Parang, So- nakakaano siya eh. Parang, katulad niya, kilala siyang tao, yung asawa, kilala siyang tao. And then parang siya yung someone na parang ginalaw mo ako, so dapat may mangyari sa'yo. Parang may ginawa ka sa asawa ko, so dapat may mangyari. Pero hindi. Inalis niya yung pride niya. Siya yung nagpakumbaba sa gawin sa pagpapatawad niya dun sa pumatay sa husband niya. Ako yung gusto ko yung sinabi niya doon, kung mapapanood niyo yun. Bakit niya daw pinatawad? Sinagot niya rin yung sarili niyang ginawa na, I forgive, it's because this what my husband will do as well. So, yun yung karuktong nung sinabi ko nung kanina, na in every situations in our life, we need to see if in that situation, what Jesus will do. Then naalala ko, syempre, if Jesus will do you remember when Jesus is on the cross, about to die? What he said to the Father, Father, forgive them for they don't know what they are doing. It's really fresh. So kung meron tayong maaalala dito on how to forgive, even it's fresh, si Jesus yun. Isipin mo, habang nakapako ka, damang-dama mo yung hapdi pa nung corona, ramdam mo yung hapdi ng pako sa paa, pako sa kamay. Sabihin ni Lord, patawarin mo sila, Ama, pagkat hindi nila alam yung ginagawa mo. So for us, the good example that we will remember for this is Jesus. Because Jesus, even during the suffering of the sin, or that he didn't do, we do, still, kumbaga, pinatawad tayo. Kaya, yung forgiveness, when we talk about forgiveness, we talk about Jesus. Kasi for me, the definition of forgiveness is Jesus. Because Jesus forgive even though we don't deserve it. So, that's the reason why we need to recognize Jesus. Because si Jesus yung pinaka role model natin pagdating sa forgiveness. That we don't have any guts, we don't have anything. Pero, it doesn't mean that forgiveness means, how do I say this, that you will not guard your heart. We need to smart as a serpent as well. We forgive, but we need to guard our hearts without hardening it. Parang yun na, nasagot ko na. We forgive, but at the same time, we need to guard our heart na hindi na mauulit. Diba? Na maging matalino na tayo. But we forgive. So, same goes to me. Meron din mga nakagawa sa akin ng kasalanan. Actually, hay nako, how do I share this? Yung gumawa sa akin ng kasalanan, I forgive her. Then suddenly, she try again to do the same mistake. Like, then she messaged me, I thought kaya mo ako pinatawad kasi gusto mo na ako ulit tulungan, gusto mo na ako ulit ipabangunin, gusto mo na ako ulit ganito. Sabi ko, I forgive you, but I am not stupid. I'm not a fool. Pinatawad kita pero hindi ako tanga. Ayoko nang maulit yon, so I'll stop from this. But for me, I don't have any angerness or
pinatawad na kita. But, hindi ka na makakaulit. Sa madaling salita. Pinatawad kita, pero hindi ka na makakaulit. So, that's how I answered the two questions. Diba? Yes. So, Bro Don, it's your turn. It's my turn. Yes. Okay. How can we be sure our faith is genuine and not based on emotion? Yan, bagay sa'yo yung tanong, bro. How can we Sakto yan, be sure sakto. our faith is genuine and not based on emotion? Okay. Alright. So faith in God. Okay, how can I answer this? Okay. Parang ang hirap ng tanong ngayon, no? Buti nga sa kanya na to. Okay. Alright. Parang kaya sagutin pero ang hirap explain. Oo. Ayan. Na maintindihan ng iba. So I think I'll start with defining faith, okay? So when we define faith, I mean even you don't see something happening, but you still believe it that it's going to happen. So that's faith. So how can we tell that it's genuine? So that means para sa akin yung wala kang ibang motive, wala kang ibang intentions, but just pure faith in God. Not like you have a reasoning na okay, I'll just do it because I know I will get something out of it. You know? Correct. So but real faith, genuine faith is like you're not really after something. There's no hidden agenda here. But you're truly wanted to know God. You wanted to have a relationship with God. So for me that is genuine faith. Yeah, not by emotions. And yeah, not being driven by your emotions, you know. Not because, for example, things are going well, okay, I'll have more faith in God because things are going well. Yes. But what about if life is not well? Yes. So maybe like for some people, some people they tend to distance themselves to God. So yun nga, yung real faith na nakikita kapag may pinagdaraanan ka. Right? So maraming example sa Bible niyan. Like Job, okay? We discussed Job. Yes. So ang dami nangyari kay Job, right? Pero still his faith with God still remained. Yes. Okay? So yun ang isang sa mga good example natin when it comes to genuine faith. Ayan. Praise God. Amen. Amen to that. So, malapit na tayo for the, so this is the second round. So, anything that you would like to add there? Wala naman. Okay. So, bumunot na ako ng question ko for the second time. So, what is the hardest truth the Bible ever taught you? Okay, ano yung masakit na katotohanan na tinuro ng Biblia sa akin? Siguro yung masakit na katotohanan na itinuro sa akin ng Biblia is that God sent His only begotten Son and no people recognized Him. Or, the people didn't recognize it. Yun yung pinakamasakit na katotohanan na actually umiyak ako doon talaga. Na pinadala ng Diyos Ama ang kanyang nag-iisang anak, only begotten Son, which is Jesus Christ. At maraming tao ang hindi siya kinikilala. Yun yung hardest truth for me, na tinuro sa akin ng Bible. Kaya when I read that on the book of John, that sinabi ni God na I send my only begotten Son to the world, but parang kinatay siya ng mga tao, hindi siya kinilala. Bagkus pinako sa krus. Iyak ako ng iyak. Kasi nagde-devotion ako nun eh. Parang it's between me and God. Na parang noon, nung hindi ko pa siya kilala, isa ako dun sa mga tao na yun. Isa ako dun sa mga tao na pinagbayaran ng kasalanan pero hindi kinikilala sila. So naiyak ako kasi, ang sama ko naman palang tao. Parang hindi ko deserve yung ganung pagmamahal ng Panginoon na kahit na alam ng Panginoon na hindi ko siya i-recognize since minahal niya pa rin ako. Siya yung unang nagmahal for me before I love Him. Kaya from their point of time, I pray na to the Lord na sabi ko, sana Lord gamitin niyo po akong instrumento to serve the kingdom of God. And that's how it changed my life. And I repurpose my life
that's the reason why as well, naging foundation din yun ng pagbabago ko. Kasi it's really nakakahiya sa Panginoon na napakabait niya, halos lahat din ng pinagdarasal ko, binigay niya. Parang, tapos, anong ginawa ko, di ba? Kaya, this is the least thing that I can do. At least, somehow, nagpapasalamat ako, nakilala ko si Lord. Kumbaga, this is the time na gusto kong bumawi sa kanya naman. Ako naman, babawi naman ako sa kanya kasi parang all this time, di ba, naging makasalanan ako. So this time naman, I'll serve Him for the rest of my life. And that is the reason why it pushed me last, di ba bro, nagpabinyag ako talaga, baptism, together with you, Brother Yes. Angelo. Amen, amen. Kung nga pala, Yeah. And that baptism is for me to tell to the world my faith, and I'm proud of it. And that is also my, how do I say this, yun yung paninindigan ko that I will serve Him from the rest of my life. Sabi ko nga hindi man ako sinilang na Kristiyano, pero mamamatay akong Kristiyano. Okay, so, I don't belong anymore in this world, but I belong to the kingdom of God. Amen. Amen. Yes. Oo na to. Parang sasarapan ka na naman sa usapan na. Pero hindi seryoso yung mga Yes. sagot namin ngayon. It's not scripted at all. have you ever questioned God's timing? What happened after? Yes. A lot of times. Maraming beses pero yung sa masasabi kong highlight na question ko yung God's timing, siguro yung kasi alam ko na-share ko na rin to before, yung hindi undergraduate ako hindi ko natapos yung college ko. Then, meron kami sa family na parang saying na everything happens for a reason. So, ako aminado ako, nagpapaya ako nung college nung last year. Parang nawalan ako ng gana. Criminology student ako. And then during that time, napaka-dungis talaga ng pulis sa kalsada kung mga panahon na yun. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Kasi baka kumabas tayo. During that time kasi, may mga naging nagpa-part-time ako dun sa classmate ko na meron silang bus. Okay. So, nagpa-part-time ako bilang isang... Konduktor. Hindi barker. Barker. So, parang gala siya at the same time trabaho. Okay. Pag-galing kami Alabang to SM Fairview. And then, alam mo yung mga pulis, lumalapit, nangihingi sa amin ng barya-barya, ganyan, magbigyan namin 50, 100. And, parang sabi ko, eto ba yung profesyon na inaano ko? Na, eto ba yung pinaghihirapan namin, yung pinapasok ko araw-araw, ganun. Nawalan ako ng sa kanya, ng Believe. oo. Respeto. Tapos which is totoo yun. During that time, I think 2014, mga ganun. And then tapos yun nga, hindi na ako nag-graduate. And then parang nangihingi ako kay God na tapos nagtrabaho ako ng 1 year, 2 years bago ako lumipad ng Dubai. Actually nasagot yung God's timing na sinasabi nila dito. Siguro nasagot siya ito na siguro ang taon na to. Yung sagot sa lahat na nasabi ko. Buti na lang din hindi ako nakapagpulis. Buti na lang. Parang masaya ako sa buhay ko ngayon sa ginagawa ko. Nag-enjoy ako sa trabaho ko. Yun kasi yung kung nasaan man ako ngayon, yun kasi yung trabaho na gusto ko. Hindi siya paulit-ulit araw-araw. And then iba-iba, araw-araw iba-iba yung pupuntahan mo, yung challenges, yung ginagawa mo. And then yung timing, siguro yun yung yung sagot ni God. Parang katulad ng sinabi ko, 2014 pa siya nangyari. Pero yung parang sinagot ni God yung tanong kong yun is ito na, 2025. It takes 9 years. Tama ba ako kalkulasyon? No, 11 years. 11 years. 11 years. Kasi 10 years na ako ngayon. Oo. Ayun, ganun siya. Marami pang beses ako nagtanong sa God, tinanong ko sa God, Lord, ba't ang tagal naman ganun. Pero isa yun sa mga highlights na anong purpose talaga nito, Lord, ba't hindi na ako makagraduate na. Oo. So, yun, isa siya sa dami. Yung. So,
again, mga bros, maraming salamat sa pagsubaybay o sagot na itong mga tanong na to. So, mag-iiwan tayo ulit ng isang questions. So, syempre, yung key takeaways natin, ayan na yun kasi ito na yung mga sinagot namin. So, yung key takeaways nyo, yung mga sagot namin. But, I'm gonna leave you one question. So, bubunot ako ngayon dito. Ito yung tanong sa inyo ngayon ni Lord. So, you can answer this, you can message us, you can comment your answers with us. Kung i-share nyo po sa amin yan, it would be an honor for us. But, kung nakikinig man kayo sa amin, ito yung tanong ni God para sa inyo. And, I would like you to do this. How to do this? Ito po yung tanong na babasahin ko. Think that this is a question ni God para sa inyo. Yes. Then, sagutin mo siya between you and God and pray. So, sagutin mo siya, then pray to God. Ano yung tinuturo sa ni God dito? Ano yung gustong iparating sa ni Lord? Okay? Kasi kahit same questions to, bro, iba-iba ang revelation nito sa tao. 'Di ba? Iba yung i-reveal sa atin ni Lord, 'di ba? So, that's it. Ito yung tanong sa inyo, okay? Ni God. So, how do you know when God is calling you to do something big? Okay? Ganda ng tanong, di ba? So, how do you know when God is calling you to do something big? Paano mo malalaman na tinatawag ka ng Panginoon na gumawa ng something malaki? O paano mo malalaman na may gustong ipagawa sa'yo si Lord na something na malaki? So, yun yung tanong para sa inyo. Okay? So, again, I think we are already on our end of this episode. So, I hope, guys, na syempre may mga natutunan din sila, mga bro. So, any message, mga bro, sa ating mga viewers that you would like to say, or any shout out from the, kung meron kayo gusto i-shoutout ng mga kaibigan nyo rin na nanonood ng show, di ba? This is your chance. Sige ako muna. Shoutout ko yung dalawang ka-opisina, si Mr. Dennis at saka si Mr. Vincent. Wow, palakpakan natin. Yan. Okay. Ini-invite ko sila, by the way. Talaga. Sa Iron Man. Maganda, di ba? Magkaroon tayo ng guest. And, by the way, ako excited ako dun sa may call, natin, portion, Kung hindi sila makakapunta, okay lang din. But, pwede natin silang tawagan. Yes. No limit, Yes. di ba? So, any shout out, bro? Sa akin, sa misis ko, tulog na siya. Any shout out? Yeah, bro? shout out to my family as well, to my wife, and to my 4 amazing kids. Wow, amazing. Yes. So ako, shoutout ko din yung family ko, syempre. Unahin ko na yung aking napakagandang misis, syempre. And doon sa mga kids ko. So, and sa mga nanonood ng Iron Man at sumusubaybay, syempre yung mga viewers namin. Tandaan nyo guys na ginagawa natin to for the Lord. And natutuwa din kami at tumataba yung puso namin na kayo yung nagiging inspirasyon namin kung bakit namin tinutuloy itong show. Even due to business, how do I say this? Due to busy days, At nagpapasalamat din ako syempre sa mga bros ko na I know that the sacrifices that you are doing for this show, for yung time na nilalaan nyo. But remember that we are doing this for the glory of God, to the kingdom of God, and not for our human masters. But anyhow, thank you. I hope na may natutunan kayo for today's episode. So makita-kita tayo again sa susunod na episode. And again, My name is Angelo. My name is Don. this is Dexter, And this is Angelito. And we are... the Iron Man!